Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Doon ay panultihon sa kaalam nga nagingon, non potest isi deuternum cui non subis viritas. Huway pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. Mo'y dakong sukaranan sa Dios nga nagtukod sa Iglesia sa Bagong Testamento mo si Kristo ang kamatuoran. O sa libro ni Daniel ang malaang libro sa kamatuoran. Gisuwat sa Ginoo ang mga pulong niya pinagis mga propeta o patriarka o sa apostolikanhong tradisyon. Maigso na ito ning pasyonan o bubo nga pagkampo sangan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus ng imong anak among gipangayo, ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nasamtang magtuon mi sa imong mga pung, amo ni makatunan, among mabansay sa mong kinabuhi, ug amo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan. Losa kami o Diyos nining katalagman sa coronavirus, COVID-19, nga ni katap sa tibuok kalibutan ang daghanan nga mga nakalas nga kinabuhi. O gamong gipangilyo po, pinagi si mong gahom. Kay si San Juan Mingon, pinagi ni Kristo nga mong labaw sa tanan yung kaaway, giyawa ug ang sala, kamo magbadaugon. 1 Juan 4:5. Ubos nining mong pagsalig si mong mga pong Ginoo, nangamuyo kami uban sa panabang ni Santa Maria Birhen, o sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon atong pasalamat sa atong mga kadagkuan simbahan nga atong Santo Papa Pope Francis, nga atong Arsobispo sa Subo, yang Ekselensya Jose Serapia Palma, mga kaobispuhan sa Manila ni Bishop Midifil Dudong Bilyones, Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, mga kaabag sa atong Arsobispo iyang Ekselensya Jose Serapia Palma. Nadaghan sad og naugman og nahimo alang sa kaayuhan, kaluwasan. Pinagi sa maayong balita. Bago lang natukod niya ang Surrender to God, usa ka programa sa mga naggumun sa gidiling drogas, mga batan-on o gidarana, giyatagan og Life in the Spirit Seminar. Kunya dunay giagaksan nga mga programa sa pagsalig silang kugalingon nga makabalik silang banay o silang trabaho. Surrender to God. Sur God nga gipasyugdahan sa atong Arsobispo iyang Ekselensya Jose Serapia Palma. Unya pasalamat sa nato sa atong mga kaparian sa parokya, nagtagad sa kalag sa mga tao, sa kaluwasan. Mga pare sa seminaryo, pare sa monasteryo, ug sa mga laiko nga way hunong naglakaw, nagmantala kuno na mga tigong social standing ya sulob lagi puntag face mask.
Sa Isaiah 62:6, mga lalaki nga gitudlo sa Ginoong tigbalantay o tigpahinomdom siyang nga pulong, sila dili mo pahulay. Muna kadtong gitahasan sa Dios sa pagsangyaw sa iyang mga pulong, dili mo pahulay. Season or out of season, as St. Paul says, we shall declare the word of God because this word of God is power. Maigsoon, salamat og niya ang atong duha ka kauban, si Carlo Badinas, usa ka sharer tigpambit sa Catholic Truth, Catholic Bible, sa mga Catholic Charismatic Youth. Kaya lalayang dapit mo imbitar kaniya, niya daghan sa siyang nakatunan. Ngay kapambit sa mga batanon ug duna sa siya karoy pangutana. Atong paminaw, Carlo Badinas. Mayong hapon kanimo Bradso Fernandez ug maayong gabi agad sa atong maabtan ini nga atong Sibya katin-awan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47. Unya Bradso sa dili pa ko mangutana Bradso, greetings din nato kanunay kini nga among pari among kuraparuko kaniadto si Father Anthony Murillo. Maayong gabi, maayong hapon din nimo Father, og labi na ni Brad Michael Cabonilas og ni Brad Edwil Mabanag o kanimo Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong pagpaminaw o pagtan-aw kanatong tanan. Bradso, kang akong pangutana Bradso, bahin niining giwali ni Brad Ili Soriano nga naila siyang programa nga Iglesia sa Dios o dating daan. Kay matud pa ni Brad Ili Soriano Bradso, kini bitawng atong pag-ampo diha sa maghimaya ka Maria. Nga moingon ta nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginumana kanimo. Nya diha sa pag-ampo Bradso, nag-ingon ta diha Bradso nga iampo mo kami, kaming mga makasasala karon ug sa oras ug sa kamatayon. Amen. Matud pa ni Brad Ili Soriano Bradso, nganong magpaampo man ta ngadto ni Maria, ngano si Maria ato man siyang hasol-hasolon nga ang gitudlo sa Biblia Bradso, Mateo 6 nga to sa 8, kita mismo maoy magampo para sa atong kaugalingon. Dili kay nga atong pagampo atong ipasa ni Maria. Nya karon pa jud sa oras unya hangtod pa jud kamatayon. Matud pa ni Brad Ili Soriano Bradso, atong gihasol-hasol si Santa Maria nga inay-unta nga kita mismo may magampo nganong atong pagampo ato mang ipasa ngadto ni Maria. Palihog ko pagpatinaw ani Bradso kay mora ba ni iyang gibirahan Bradso? Dunay sumpay pa niya na nga gamiton sa atong mga kaigsunan sa Hilipos 4:6. Dili ka mo managkaguol bisan unsa, dili tanan pinagi sa pag-ampo pangilyo po nga may pagpasalamat. Ipahibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong gipangayo. Nana sa Filipos 4:6. Adto na to ipadayag nga atong mga pangamuyo, pagampo ngadto sa Dios nganong moagi mamo ni Santa Maria. Nganong hasulon si Santa Maria. Mao ni ang pangutana sa atong mga pinangga nga higala. Pero ditso na to pagtubag dinhi sa Proverbio 15:29 miingon ang Dios nga angay mahibaw ang katawan nga ang Dios maminaw, mamati ug mutagad sa pagampo sa mga tawo nga matarong. Pero dili siya mamati sa pagampo sa makasasa. So, ang makasasa lunggo na sa Ginoo kung ano pangayon makasasa. Ginoo, pasaylo ako sa mga sa magbag-o na ko din ako mausap. That is primary prayer to be done by a sinner so that he will be cleansed, thus he would be worthy facing God. Muna yung unahon yung pangayo sa makasala. Kung ritso siya pangayo, di siya makadawat. Kaya nasuwat man. Apan kung kita sa itong kulingon, doon natay sa warabay tao, way sa 1 Juan 1:8 nagingon nga kadtong taong mingon nga wa siya isa bakako ng tawhanan ug ang kamatuoran wa diya kaniya. A person who claims that he is sinless, he is a liar. The truth is not found in him. Usa may naibawan nato gawas ni Kristo nga giila nga way sala mo sa Birhen Maria. Ang tagna sa awit kapitulo 4 bersikulo 7, ang imong esposa putli walay mansa diya kanina. Ang imong esposa putli walay mansa diya kaniya. Kining maong
gisulti sa awit 4:7. Mao ni si Maria nga putli walay mansa, kay kung basahon nimo sa awit 4:15 diya kaniya ang tinubdan nagaykan ang atabay sa tubig sa kinabuhi. Kinsa may maghatag nato ning tubig sa kinabuhi? San Juan 4:14 si Kristo mingon, kadtong mudawat kanako ihatag ko kaniya ang tinubdan nga magatubod og dili na mahubas, ang tinubdan sa kinabuhi. Muna nga si Maria gigipasabot ini kay diha man mataw kaniya si Jesus nga muhatag kanatong tinubdan sa kinabuhi. Mo si Maria gracia plena, sa Latin pa Ave Maria gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eris in mulieribus, benedictus fructus ventri tui Iesu Christi. Nagyod gracia plena, meaning full of grace, puno sa grasya. Ang baso nga mapuno na sa tubig, punan na ni mo usa ka kutsarang lana, muawas ng lana, kay puno naman. Mao sa ang kalag ni Maria, full of grace, gracia plena. Manang way luna sa sala diya kaniya. O kanang awit 4:7 referido gina ni Maria nga way buling, way mansa. Mao na nga sa panahon sa atong kalisdanan ug doon natay pangayoon. Nya di tadunggos Ginoo, mitambag man ang Ginoo. When you people on earth cry asking me and I won't listen to you, resort to one of the saints. Kamong mga tao sa yuta, mo sangpit mo nako, di ko maminaw ninyo, dangup ug usa sa mga santos. Masayop tingaling Ginoo, mingo sila sayop tingaling Ginoo dada kay padampon matag santos. Yan naman sa Filipos 4:6 nga adto ta mangayo magampos Ginoo. Sana to. Dini sa Deuteronomio 32:4, mingon ng Diyos, ang akong mga paagi hingpit man, ako dili mamakak, o ako dili makasala. So, timan na to nga ang Ginoo di mamakak, di sad makasa. Usab ingon niya nga, kung mo sangpit mo kanako, di ko maminaw kaninyo, niya, rekomendar niya, dangop o gusas mga santos. Muna nga, dili daw tan. Ang ato na yung pagpadayag sa pagampo nato, pangamuyo, nga atubang sa intercession sa balaan, dili man sabton nga ang balaan mo ay mo sa pupo sa atong gipangayo. Yaton man sa Ginoo. Yaton nila sa Dios. Nana sa pinadayag 5:8. Nga mga balaan nagadawat sa mga pagampo, mga insinsog, ikas kalibutan, o ilang gidaa ngadto sa Dios. So di modo na magkasinumpakya ang Biblia. Nga kuno natin pangayoon dangop ta sa Dios, padayag nato nga itong gipangamuyo o gipangayo, pero kung dili ta hatagas Ginoo, doon ay solusyon nga gitudlo sa Ginoo, dangop tag usas mga santos. Dili nato ingon nga gihasol na to ang mahal nga Birhen Maria. Kay si Maria gyud mo hasol siyang kugalingon. Kung doon natin pagkinahanglan, one of the really the first miracle done by Christ was really happened because of the intercessory prayer of Mother Mary. Yang nawad ang bino, wala hurot ng bino sa mga kinasal, midool si Jesus yung anak-anak, wala sila bino. Gani ang mga pong ni Jesus daw nagbalibad. Say, imug ako, ning higayuna, dinapit lang das kasal. Wa pamabot akong panahon. Pero si Birhen Maria nahibaw pag-ayo, kinsang iyang anak. Usa ningon siya mga sulugoon, unsa gani sugo sa kong anak tumana. Sugo man ni Jesus, kanang unom katadyaw, nga basiyo, ag tubig, dadangari. Ugihimo niya bino. Si Maria mo'y naghasol aron pagtabang sa mga tao. Muna nga, unsa na kag musangpita niya. Nga ang mahal nga Birhen, gitudlo man ni Jesus. Nga inahan na tong espirituhanon, tabang nato. Na nasa San Juan, Olohan 19, tudling 25-26. So, balik ko na to nga ang pagampo sa balaan para kanato, dakog kahimuan. It is not an invention of wise man that tells us, but it is fact
from the Bible. Asa mabasa? Santiago 5:16-17. Ang pag-ampo sa taong santos o balaan, dako kay kahimuan. Muna atong tubag sa may pangutanan nga gida ni Brad Carlo Badinas gikan sa ka magsasangyaw atong paminawon atong kauban. Daghang salamat Brad Sok ug mayong hapon diha kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Mayong hapon kaniyong tanan. Also greetings nako ni Brad Edwin Paraguso ug siyang pamilya diha sa Tungkop, Minganilla. Mayong paglantaw Brad Edwin ug sa tanan nga nagsunod diha sa taga Minganilla ug mga minister. Brad Sok, ang akong pangutana may tungod sa mga pag-atake sa mga Bible Baptist, may tungod ining kaluwasan sa tao. Ilang gamiton Brad Sok ang teksto sa Galacia 3 city ngadto sa 10. Nag-ingon diri Brad Sok, busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Og ang kasulatan sa pagkakitang daan ang Dios magamatarong sa mga hintil pinaagi sa pagtuo. Miwali nga daan sa mayong balita ngadto kang Abraham nga nag-ingon, pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran sa ingon ni ana ang mga tao nga adunay pagtuo mabulahan uban kang Abraham. Ang ilang gamiton verso kining Galacia 3 nga to city utas 10 nga ang tao maluwas pinaagi siya pagtuo. Og dinhi sa 10 verso nag-ingon gyud diri nga ang tanan nga nagsalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan nahiilalom sa tunglo kay naisulat na kini nagaingon mahitunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalag nga daan ang naisulat sa kasuguan. Sa ato pa ni Barsok matud pa nila nga dili kinahanglan ang buhat, ang gikinahanglan ang pagtuo sa Dios. Pero sa Santiago 2:14 Barsok ngadto sa 15 nag-ingon si Santiago patay ang pagtuo kung walay buhat. Ang akong pangutana Barsok, nasumpaki ba gani Barsok sa panudlo sa Baptist nga ingon sila ang pagtuo ray makaluwas? Unya sa Santiago pagtuo nga way buhat dili makaluwas? Palihog ko patin-aw ni Barsok. Duha mo ka klase ang pagtuo. Ato ning tubagon si Brad Dennis Abarquez sa sanis mga batanon nga kanunay nagapong sa pagbasa sa puong sino Biblia, church history, and also the apologetics. Niya mo to sa nisas mga balangay, mga probinsya nga ginhanglan. Abot kay sila ito sa Samar, sa parokya nga nag-imbitar dito o miyato ni si Dennis Abarquez uban siya makauban. Klaro kayong ipahayag nga ang pagtuo makaluwas o pagtuo nagbatarong ni Abraham. Pero gibahin man yung pagtuo sa duha. Kanangan lang na to dead faith o living faith. Sabi siya, patay nga pagtuo, buhi nga pagtuo. Sa Santiago 2:24-26 mingon si Santiago, duha ka matang ang pagtuo. Pagtuo nga patay, doon ay pagtuo pero dili gyud mo buhat. Ang usama ang buhi nga pagtuo nga ang pagtuo giubanan sa mga buhat. O kay may makaluwas nini, matud pa ni Santiago, ang pagtuo nga dunay buhat. So, that answers the question. Nga tinuod ang pagtuo makaluwas kung ubanan sa buhat. Ngani si Abraham nga ilang gigamit kanunay nga amahan sa pagtuo, pero ni buhat man. Dini sa Hebreano 11:8, tungod sa pagtuo si Abraham, sa gitawag siya, misugot sa pag-antos sa dapit ngayang pagadawaton, ingon nga panulundon. O sa diyang mituo siya, matod pa, misugot. So when he believes, he also does the order of God, the order of God. So klaro kayo nga, kanang pagtuo nga makaluwas, hingpit o buhi nga pagtuo, nga doon ay buhat. Kay, lagi, doon ay may pagtuo nga patay. Saan yung pagtuo, mo pagtuo nga di mo buhat. Niya ba sa Biblia niya? Santiago 2:19, mingon si San Pablo, rather ni Santiago Apostol. Ito pa niya si Satanas, dakog pagtuo. Paghisgot og Diyos, mukurog siya tungod siyang pagtuo. Pero matod pa niya, non serviam Domini. I will not serve you, O God. Di ko mo alagad ni mo Ginoo. Muna nga, ang patay nga pagtuo din yung buhat. Gusto mo tayo maluwas kay pila na mag-iedad sa tao.
sa kalibutan niya. Niya sa Salmos 90, versikulo 4. Ang kasagaran o naandan nga madungog nato nga utlanan sa pagpakabuhi sa tao, matod pa ni sa Salmos 90, panuigon nga 72. Kung mo sobra na, pakapin na lang na sa Ginoo. So imagine, gipaybaw ta nga 70 kapin, may nakaina. Pero doon ay kapin sa 70, pakapin na lang na sa Ginoo. Di modo mo na nga, mabura atong kinabuhi. And the days of the Lord, one day of the Lord is 1,000 years for men in the world. Niya sa Salmos 90, versikulo 4, ang usa ka libo katuig sa kalibutan, usa ra ka adlaw sa Ginoo. Imagine that. Mo na nga mabura day kayo ang atong edad nga 70 anyos. Sumala sa Salmos 92:10, mo ni. Ang mga adlaw sa among panuigon dunay 70 lang katuig. Kung bisan kinsa tungod sa kapaskog, maabot og 80 katuig, pagkapin na mo na nga pagkabulahan ng pagkapinan tas Ginoo. Mo na nga iyo pagunahon na nga, I will live forever. Buhi ko kanunay hangtod sangtod. Yes, ang imong kalag, ang atong kalag, mo na forever. Kay mamatay ang atong lawas, ang atong kalag dili mamatay. Matod pas Biblia, muadto na ya sa Ecclesiastes 12:14, ang tanan natuman na. O tanan nga mga buhat, magagmay og dagko, mga tinago, gipadayag, nihibawaan si Ginoo. O dadon na niya sa adlaw sukmanan, o sa tumangan siyang hukmanan, o hukman sumala sa atong nabuhat, mayo ba o dawtan. So muna, reward, ganti ang atong madawat, nga bisan mubura o taas ang itong kinabuhi, gituman na itong kabuuan sa Diyos. Malangita. O sipong sa Salmos, nga itong ibasa sa Salmos 90, ang usak kalibo katuig sa tao, usara ka adlaw sa Ginoo. So you can imagine, doon yung tag 60,000 katuig, 60,000, that's only 6 days for the Lord. Bot sa bot, pagkawa gay katapusan sa ganti dito sa langit. Mo na nga, lisod ba ang gahom sa sala? Lisod ang gahom sa sala. Matod pa ni David ang makinanaman ng wisdom of David, lisod ang kinaanman o gahom sa sala. Yan naman. Kaya katong naanad na sa pagpakasa, ingon si Salmista David, nga kadtong mga tao nga naanad sa pagpakasa, mo'y usak ka binuang alang kanila ang pagbalik sa pagkamatarong. It is foolish. If man is already in habitual state of sin, it is foolish for him to become righteous. Matod pa nga, kadtong naanan na sa pagpakasa, usak ka binuang alang kaniya ang paghimong matarong. Dili man na binuang paghimong matarong. Kaya that is the way of God. Yan ang Ginoo, bisag unsa nimo ka dakong makasasala o kadautan, kung mobalik ka kanako, makinulsol ka, kanang imong kalag nga sama ka itum sa alkitran, akong paputiun sama sa kaputi sa niebe, Snow White, na nasa Isaias 1:16-18. Mo na nga, dili binuang pagbalik. Dagkan kay mga dagkong makasasala, mga santos. Usan na San Pablo. It's not only a killer, he was persecutor of the Christians. He denied the truth about God in the introduction of Christ's life. Wa siya modawat ana. Pero diyang gikatagbo niya si Jesus ug nabutas siya sa kahayag. Niyo siya mobalik gyud. Magbago ko kung kinabuhi dawaton ako ang tinuoan ni Kristo. Yan is Galacia 1:13-20. Nga siya mingon, ako naanad. Ako labing inilang talamdon nga magtutuman sa relihiyon sa akong ginikanan. Pero dihang gikahinagbo na ko si Kristo giyang pagtulunan, kipili ko siya o gidawat ko siya. Kay siya mong hingpit na kong kaluwasan. So dili binuang.
Dias proverbio ningon man ang mga dautan nga naanad sa pagkadautan usa ka binuang alang kanila. Ang unsa man ang pagpuyo sa matarong nga kinabuhi. So to pa kuyaw kayo og dita magrasyahan. Di shackle o kanang kadina ni Satanas di na mabugto. Guyuron kita hangtod sa walay katapusan ng kasakit. Pero sayo na nabugtuon ni Kristo. Sayo na gyud kayo. Nga so sa ka decision na to, right? I will, Lord, I will serve you. I will abandon my sins. I will follow you even so hard cross. Heavy cross. Ingon ni Ginoo, wala na. Napasaylo ng imong sala. Kanang imong kalag nga sama kaitom sa alkitran, puti na, sama sa niebe. Your soul which is black as darkness of the alkitran will become white as snow white. So salamat as Ginoo, dili day binuang ang pag-usab pagbag-os kinabuhi. We are not too late. Dili ta ingon nga uwahin na. Kay every time tawgon tas Ginoong bag-o ta luwason ta niya. So, may tingo siyang pangutana Dennis nga kining ang pagtuo lang mo na pagtuo nga patay. Pero gusto tayong maluwas pagtuo nga inubanan sa buhat sama sa pagtuo ni Abraham. Si Abraham noon 11:8. Ug siya si Abraham nagatuo misugot sa gisugo sa Dios. Meaning that faith propelled him to obedience to God. Mao na makaluwas na to. Salamat kayo sa iyong pangutana Dennis Marquez. Daghang salamat. Sa di pa tamo padayon sunahan, na importante kay mga pahinumdum nga to sang lantaon, atong lantaon o paminawang karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Pagsun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya dita maglangan atong paminawan pag-usab si Carlo Badenas. Daghang salamat pag-usab Bradsok ug may hapon pag-usab. Bradsok, bago pa lang nahuman ang atong pagsaulog nining mga adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhing ni Taliwana. Kining Nobyembre 2 Bradsok, kining paghandom nato sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga ni Taliwana. Ato ni silang pamisahan Bradsok aron makatabang usab kita sa ilang kaluwasan pinagi sa atong mga pag-ampo Bradsok.
Pero niadtong higayuna bradsok, niadtong pizza dos bradsok, nagpusot-pusot ang mga atakis, mga laing reliyong bradsok, bahin ining pamisas mga kalag. Kay matod pa nila bradsok, nga kini nga atong pamisas sa kalag, o sa lamang kini kasayon nga negosyo sa atong simbahan. Negosyo bradsok, matod pa nila kay panahon sa kalag-kalag, ang box sa simbahan puno sa mga kwarta o mga sobre bradsok. Usa kasayon nga negosyo matod pa sa mga sikta bradsok. Nya doon na sila gigamit bradsok kining mga iglesia ni Kristo. Kining libro na to bradsok kanang gitawag og atong I Was a Priest by Lucian Vinet. Nga nag-ingon dito bradsok nga ang kini di ang pamisa sa kalag diri sa purgatorio inimbento lang sa papa sa Roma. Dini bradsok matin-aw matod pa nila nga inimbento ra ang kanang pamisa sa kalag sa purgatorio. Busa wala day na sa Biblia bradsok. Paliw ko og pagpatinaw ni bradsok. Salamat kayo, Brad Carlo Barinas. Kay muna itong isigutan ang life after death niya itong mga adlaw sa 1, 2, before that, ang kinabuhi human sa kamatayon. Kanya, daganang nituong, adun nagi kinabuhi human sa kamatayon, namin sa panudlo sa Biblia, daghan sang namalibat. Kanya, may ito ng pamisa, negosyo, ang kahulugan yun basta butangan ng negosyo, money matters. Kaya hidaghan man mga Katoliko nga niya ng adlaw, agig pagduyog sa adlaw sa mga santos, adlaw sa mga nangamatay, kalag-kalag, magpamisa mata sa 1 sa Nobyembre mo ng All Saints Day. Salamat. Nga doon daghang mga santos, simbata, kalagta. Ya sa 2 morning All Souls Days nga All Souls Day but sabot nga handom sa tasa mga nangamatay. Ug na sa Biblia kay matod pa sa Jeremias 44:28 ay maday angay tuhuan ang pulong sa Dios nga mulungtad o kanang pulong sa tao nga mulabay ra. So natural arita sa puong sa Ginoo. O ang puong sa Ginoo sumala sa Sirach City 32:23. Nagingon nga ayaw kalimot kung doon ay kabus nga mga iliyupo muangyo kanimo kung doon na ka ayaw balibaring. Pero ayaw kalimot sa paghandom sa nangamatay. Nagyon. Do not forget the memory for the dead. Paghandom sa nangamatay. Wala nato mga Katoliko, maghandom ta subay sa gitudlo sa simbahan kay ang mga pare man mo'y tighalad santos nga misa di man kita. Kaya sa 1 Corinto 9:13 ang mga ministro sa Dios nga naghalad sa altar mabuhi sa halad sa altar. Say, klaro na. Niya ka ng pamisa, mga halad man na. Yan lang natong pamisa pero that is money that we offer to the altar for the intentions and by the Mass celebrated by Catholic priests. Muna nga, kadtong mga nag-alagad sa templo, nag-alagad sa altar, mabuhi sa mga halad sa altar. So, nanas Biblia. Nga, moral and legal na sa paghatag na ito, suporta sa naghalad sa altar ng mga pare. Kanya mo ito ta sa daang tugon, kaya mingon sila nga imbento lang kuno ni sa Santo Papa, kini si Lucian Vinet. Sani ka pare nga renegade. Bot sa bot wa siya malipay siya pagkapare. Unya ni sulbong ang mga sugnod sa mga mikabig niya pag-atake sa simbahang Katoliko. Mana nga gawas nga ni biya siya sa pagkapare. Iyan ang mga gisuwat o giwali nga ang simbahang Katoliko dili iya sa Dios. Kaya mo lagi na ang pamisa negosyo. Nakanang paghalad na to sa salapi isip halad sa altar nga gamitonon sa ministro sa Dios mga pare. Wa man ta pugsa. Wa ta pangayoig into presyo sa atong paghalad og misa. Depende na to. Ya hinoon kung dako nang imong gihalad ditso sa kining Secretary of the Parish Priest
bawon ang obligated man ang sekretary nga resibuhan na niya. Muna ibutang yun ang kantidad nga imong nahalan. Pero na sa Biblia. Sa 2 Makabeyo 12:43, nagyon ang ngadto sa 45-46. Nasayra ni General Makabeyo nga doon na siya makaubang sundao nga nangamatay. Ang uban nagdaa ug mga tulubagon sa ilang pagtuo kay salig sila mga haba. Og si Makabeyo nagtuo nga matabangan sila kay dili sila batid ug way kaybaw may tungod niini. Mao nang iyang gitigom ang salapi nga gihalad sa mga tao, natigom niya 12,000 ka drakma nga salapi. Og yan ang gidang atos templo gihatag sa saserdote o pare kay doon na may kagastuhan o galastuhan niya adto sa paghalad sa altar. Mao nang baka ba o karnero ba. Ya pila ka adlaw maghalad sa karnero sa tuo mo palit o karnero mga saserdote karong paghalad. So that is an expense. Unya gisundan sa 2 Makabeyo 45-46. Nga kamong mga buhi sa inyong pag-ampo alang sa nangamatay, balaanon ug makaluwas. Ang inyong pag-ampo alang sa nangamatay aron sila mabadbaran sila mga sala. Nanas Biblia. Ang pag-ampo. Pagtuo. And that is injunction or command of God nga kanang atong pagampo para sa nangamatay makatabang. Dili sa tagalangit kay luwas naman ang tuwas langit. Dili sa na impierno kay kastigo sa infierno eterno man way katapusan. So nagpasabot kini sa souls o purgatory. Kamatod pa ni San Juan 5:16, dunay sala nga dili ngadtos kamatayon. Kung makakita ka sa taong nakasala nga dili ngadtos kamatayon, iampo siya kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo. See? Doon ay kagmayng sala sama sa venial sins. Mamatay nga wa kay nulso. Matod pa ni San Juan 5:16, ikaampo pa. Niya pabangunon siya sa Dios, meaning forgiveness of sins. Mo na atong mahimo o nasuwat na sa Biblia. Di man talabaw sa Dios. Dili di tamo tuo, di tamo dawat ana. Pasangin lang nato ang Katoliko nga kanang Biblia sa Katoliko mga minaumao. O sila kalibutan that is contrary to their statement. Matod pa ni Martin Luther sa iyang libro komentaryo John 14. Kitang mga Protestante, we Protestants are indebted to the Catholic Church because we do not have any knowledge of the Bible at all without the Catholic Church. Because the Catholic Church is the one that introduced the Bible throughout the world. Ang simbahang Katoliko, nagtapok sa mga libro, daghang kayo, kapiso sa kalibo, pero gisegregate, gisuga, hay nining inspirado Espiritu Santo. 45 kalibros dang tugon, including sa 1 ug 2 Makabiyos, gideklara simba nga inspired by the Holy Spirit. Ato mga igsuon nga dili Katoliko, 39 birang ila. Kinsa nagpaybaw kanang 39 books of the Old Testament are inspired by the Holy Spirit. It was the Catholic Church. Muna nga 321 tuig 321. Gideklarar simbang Katoliko nga haiman ini mga libro nga dili linamdagas Espiritu Santo ilang gihikling kadtong giila o gideklarar inspired by the Holy Spirit. 45 apil na niya ng 39 ka libro sa Old Testament nga gigamit sa King James Version. Mao na nga alibyo ra na nila sa pag-ingon nga di mi mutuo kay ang Iglesia Katolika ra mo nagdeklarar na how about your 39 books of the Old Testament? Who did say that this 39 books of the Old Testament accepted by Protestant Bible are inspired by the Holy Spirit? Again, it was the Catholic Church that declared that 39 books that you accepted are inspired by the Holy Spirit. Muna itong tubag sa pangutana o balik tas tumakaw. Salamat kayo din si Mumay Protana. Daghang salamat Badsok og mayong hapon mag-usab og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Maayong pahapon kaninyo pag-usab. Greetings nako ni Brad Fred Tundag, ni Brad Alex Tampos, ug labi na gyud sa San Roque
si Brad Noel Fernandez o Brad Archie and Gina Lorion. Maayong paglantaw ninyo niya, Brad. Brad Sok, ari ko sa Galacia 3 ngadto sa 13. Ingon diri verso sa 13, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan. Sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato kay nahisulat kini nga nagaingon matinunglo ang matag usa nga nagpagabitayon diha sa kahoy. Matod pa Barsok sa mga laing sikta nga ang gibitay sa kahoy tinunglo. Unya Barsok, ang atong Ginoong Kristo gibitay man sa krus nga maong kahoy. Og ingon Barsok nga kitang mga Katoliko nganong ato mang gimantala ang pagpanguros, nganong ato mang gihimaya ang krus ni Kristo nga ang pagabitayon sa krus mahimo man nga tinunglo. Sumala sa Galacia 3 ngadto sa 13 nga nag-ingon Barsok nga tinunglo ang nagbitay diha sa krus. Nganong kitang mga Katoliko ato mang gisimba o gipasidunggan ang krus. Paliw ko patinaw ni Barsok kay mao ni ilang atake nga ang krus isalikway kay dili angay pasidunggan. Una katong kasuguan nga dili makalawas. Sa kasuguan sa Dios mo ng Decalogue 10 Commandments. Namatod pa sa Balang Kasulatan nga ang napo kasugo gisuwat sa Dios siyang tudlo. Gipatik gisuwat niya sa duha ka papan nga bato, the 10 Commandments nga makalawas. Mo na puong ni Jesus sa atong batan-on nga tao. Kung gusto kang maluwas tumana ng mga sugo. Sa mga sugo Ginoo, gibat-bat ni Jesus pipila ka mga sugo. In brief, kung mao na maluwas ko maestro kay ako maningituman. Pero gitistingan sa Ginoo the essence and the value and meaning of the commandments. Biyahe ng imong katigayunan, pamaligya na, panghatag sa pobre, sunod na ko. Waman mo sugod. So, there is an attachment to the worldly things. Ang iyang treasure, bahandi. So, dili tinuod na higugma, kay higugmaon man ang Diyos labos tanan. So, muna nga, ang Colossus 3:14, ang gugma maong kaingpitan sa kasuguan. Love is the perfection of law. Kanya, balik ko na to nga unsa nang suguan nga di makaluwas kadto kang Moises kay sa Oseas 8:12 dunay kalibuan ka mga sugo nga gidugang sa napo ka sugo mo nang nahimong somewhat ang gigamit nga pinulungan dili kay mayo ang kasuguan hinuon nahimong useless and foolish because that cannot be obeyed at all. Di na matuman kay siyonan ka ng kalibuan ka mga sugo nga gidugang na hinuon sa napo ka sugo. So di mo do kanang napo ka sugo mo ng lintunganay katong gipanghimo ni Moises sumala sa Buhat 13:39 ang palaod ni Moises dili makaluwas. Dili itong napo ka sugo kay di ito balaod ni Moises. Palaod man to sa Diyos. Muna makaluwas na ito. Nagkaroon may tungod sa krus, kanang gilansang si krus, sa krus si Jesucristo, niya napag-itiksto gigamit ang Galacia 3:3, basa na to, si Kristo mitubos kanato, gikan sa pagtunglo sa kasuguan. Kay gitunglo siya tungod kanato, kay nasuwat na, gipanunglo kadtong tanan nga gibitay so sa kakahoy. Pero sa Filipos 1:20 gipaypauta nga the power of the cross by redemptive act of Christ dying on the cross. It means that the lost grace was restored to us. Katong nawagtang nga grasya gihatag sa Dios niya danog iba giuli busa diya sa kamatayon ni Kristo sa cross naluwas ta busa talamdo ng cross. Dili kita nagsulti ana. 1 Corinto 1:18. Kaya lang sinangawala ang cross binuang. Dura lang kanatong ginaluwas ang cross. The message of the cross is salvation.
Alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang kanatong nangaluwas ang krus gahom sa Dios. Mao na nga dili di tiaw ang krus nga gihatag sa Ginoo kanato, alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang kanatong ginaluwas gahom sa Dios. Mao na nga ang apostol nga si Pablo sa Galacia 6:14-16, alang kanako ang tanan basura, ang akong gihimaya ang krus nga gidaan ako sa kong lawas. Unsay gihimayan sa Pablo? The cross. That I bear the cross upon my body. I glorify my cross. Mut sabot niya na ni obedience, pagkamasinugtanon, ang pagpasakit tungod sa atong tinguha nga maluwas ta maluwas sa danguban. Nga itong pagdumili sa sala, cross na. Pero that is glory and means of salvation. So mo na nga katapusang teksto niya sa Ezekiel 9:4 nga to sa 6. Ug ang Dios mingon sa mga anghel, latas mo sa syudad. Ug tanang tawo ninyo makita bata og tiguang babae ug lalaki markahig krus sa ilang agtang. Kadtong pagbalik ninyo nga way marka nga krus, sila mamatay. Silutan sa kamatayon. So remember that was the Old Testament, mentioning the letter thou in Hebrew, which form is like a cross. Kanang letter nga tau sa Hebrew katapusan ng alpabeta sa lingua Hebraika. Ang forma niya cross yun. So gigamit sa Jerusalem Bible cross. Markahig cross ngilang agtang. Ug katong way marka mamatay. So gimarkahan man ta cross sa ato pagbunyag sa dili konfirma ta ya kita sa mumarka sa tag cross sa atong agtang, pero gamito na kung saman. Nasa pinadayag 14:1, i-marka o ipatik ang samahan sa inyong agtang ug ang anak. Ya sa Efeso 1:30, himuwas ang patik ang Espiritu Santo diya kaninyo. So sakto ang Katoliko. Igor tang mi sunod sa mga tudlings kasulatan. The mark of the cross upon your forehead. By marking the cross, you pronounce the Father, the Son, and the Holy Spirit. That is power. Munang ang krus gahom sa Dios alang sa nangawala o sa kabinuwang. Muna itong tubag sa mga ni Dennis Abarquez. Daghang salamat, Bradsok. Handos na lang ko sa pangutana, Bradsok. Matag reliyon, Bradsok. Doon na sila gibasihan, Bradsok. Kining ilang panudlo, Bradsok, diha sa Biblia. Kanya, Bradsok, ang akong pangutana, Bradsok, bahin niining millennium, Bradsok, kay matag reliyon, Bradsok, sama ning Sabadista. Doon na sila pamahayag, Bradsok, ug doon na po sila doktrina bahin aning millennium o kining usa ka libo ka tuig, Bradsok. Kana bitong nas pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 ngadto sa city, Bradsok, nga ni kapamanhaw na, Bradsok, ang katong mga balaan o katong mga labi na katong unang na nakaambit sa unang pagkabanhaw, maghari di sila diri, Bradsok, sa kalibutan o mahimo silang saserdote o mga pari sa Dios. Unya, Bradsok, sa usa ka libo ka tuig human sa papamanhaw, maghari to sila sa kalibutan. Unya, ang yawa, Bradsok, buhian. Ang akong pangutana ni Bradsok, kay mao man na ilang pasabot masama sa mga Sabadista nga mutuo sila millennium, Bradsok. Kung ari punta sa Iglesia ni Cristo, di sila mutuo anang, Bradsok, kanang millennium o kanang nabuhian si Satanas diri sa kalibutan, kay para nila, Bradsok, unsa pa man ang gamit ni Satanas nga tapuso na mo ning kalibutan. Pero kita nga Katoliko, Bradsok, unsa man say atong panudlo, Bradsok, tinuod ba jud ng millennium o kanang usa ka libo ka tuig nga human sa pagkabanhaw ang katong mga balaan magkinabuhi diri sa kalibutan o sa kalibo unya buhian pud ang yawa. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok kung dituo ba ta aning millennium, Bradsok. Ang mga batid sa Biblia nagpaybaw nga dunay mga bahin sa Apocalypse or Revelation. The numbers. Some of the numbers are elliptical numbers that cannot be interpreted literally. Matod pa sa mga makinan man, dili nato sabton nga usag yun kalibo ka tuig literal. Kay may baw makakakining sa pinadayag 20 nga
Human so sa kalibo ka tuig, buhian si Satanas. Nya, masugod na sa siya panintal. About itong the absence of 20 years, confined to the bottomless pit, kanang way kinutuban nga kahiladman. Nya, karon buhian na sad. Manang dili na siya gitawag og literal. Now, the strongest power of Satan that really affected the world kadtong paglapas sa 1,000 years. Kay mo na may pagguwas na kalalayang relihiyon sa 1517. Tukod si Martin Luther og sa katinuan ang Reformation Church, Iglesia Luterana. Niya from him 38,000 denominations of the world. So the world is chaotic in the state of learning what is the truth. Ya, gadaog usara ka Biblia lain-lain ang interpretasyon. So, that was a tremendous chaotic after the 1,000 years. Baliko na to nga ang simbahan wa mingon nga literal na nga sagid ka libo ka tuig. Nya tambog Satanas, paghuman buhian, sugod na sag panintal, unceasing man ang panintal siyawa. So kana mingon gitambog nga to sa kahilanman sa naway kinutuban. It means that the power of the blood of Christ after redemption, nga ang grasya ni Kristo maharion, nga gipakataps tibuok kalibutan, pagkabig sa makasasala, the church, pagtudlo ka nato sa dalan sa katarong, ang balaang kasulatan, ipasabot sa ustong pagi, pinagi sa simbahan, kinama sa 1 Corinto 2. Ngayon, San Pablo, nga dili man tanan ka nato makasabot sa kahulugan sa kasulatan. Kundili, ang Diyos naghatag og kaalam ngadto siya mga pinili, meaning the church, nga meaning the bishops, nga pare nga nagtuon, nga mga laiko nga nagtuon, dili sad mo interpretar og iyang kugalingong interpretations. So doon ay mo pasabot ka nato dili ang tanan. May basahon na to sa 1 Corinto 2 nga nagpahibaw si San Pablo nga tunay uban o nga angay masayod nga ang tao nga espirituhanon nagahukom sa tanan og siyang kugalingon pagahukman usab o isultihan ko usab sa mga pulong nga tinudlo sa kaalam sa katawhan. Dili ang tinudlo sa espiritu nagpasabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanong mga pulong. So dunay tao nga espirituhanon, meaning the church leaders inspired by the Holy Spirit, the Bible, and guided by the Holy Spirit to guide us, the leaders of the church. Maunta na, pero man, di naman lang mutuo sa mga kadakuan simbahan nga gitukod ni Kristo muna nagkayamukat, nagkalamukat, nilay mga interpretations. That was after 1,000 years. So that would be the symbolic interpretation, dili literal nga interpretation, kanang 1,000 years. So mao na ang baruganan sa simbahan. So muna ito katubag sa may pangutana ni mo Carlo Badenas o Dennis Marquez. Okay, Barsok, handos ko sa akong pangutana, Barsok, may tungod ining Roma 1:23. Kay kasagaran, Barsok, sa mga laing sikta, labi na gyud kining mga iglesia ni Kristo, nga muingon sila, Barsok, nga atong giilisan ang himaya sa Dios pinaagi sa kinulit nga larawan. Kaya ang giingon diya sa Roma 1:23 nga inay simbahon ninyo ang Dios nga way kamatayon, inyong gisimba ang larawan nga parehas og dagway sa tao, kinulit parehas sa dagway sa tao. Ang akong pangutana, Barsok, kay matod pa nila ato mang giilisan ang himaya sa Dios diha sa kinulit nga larawan. Unsa may tubag, Barsok, sa simbahan niini nga tinuod ba gyud nga ang Dios atong giilisan ang iyang himaya ngadto sa larawan sa kinulit nga mga dagway sa tao. Palihog og patinaw ni Barsok. Kaya nalabyan nila ang pung sa propeta sa Jeremias 22:25. Mingon ang Diyos, katawhan ko, ayaw buhata ka ng akong gidili, mo'y buhata ng akong isugo.
So ang ginili sa Dios sumala sa Leviticus 26:1, mga estatwa linilok sa mga Dios-Dios. Larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter. Ginili na. Because these are idols. Mga Dios-Dios na. Pero ang Dios nagbuhat og kinulit nga larawan. Kaya liwa sila may bawa na. Ang Dios nagbuhat og kinulit nga larawan. Asa mabasa na sa Zacarias 3:9. Ako ang Dios nagasulti kaninyo magakulit ko og larawan sa dagway sa mga mata. Akong ikulit ibabaw sa mga bato, sa bato. Himo Ginoo nagpaibaw nagkulit sa larawan sa mata. Pero what is that? Si meaning ana. Nasa 1 Kronikas 16:9. 1 Kronikas 16:9 mingon ng Dios. Ang akong mga mata nagasuot-suot sa tanang dapit sa kalibutan, makakita ako bisan sa tinago nilang kasalanan. Amot-sabot sa mata, the wisdom and the power of God, the presence of God. So ang Ginoo nagkimog larawan, siya nagkulit. Masalang sa Sirach 3:9, ako magakulit ang Dios nagaingon o mga mata. Sa ito larawan sa mata. Pero ang panungdan na mao ang wisdom and the presence of God. Ang kaalam o ang presensya sa Ginoo. Nya, Ginoo gyud po nagsugo, Moises, magpabuhat ka og sinalsal nga larawan sa kerubin o anghel. Hinimo sa ulay nga bulawan, ibutang masigkakilit sa altar. Kaya na ako diha. Nya sa Ezekiel 41:18-22, dunay larawan sa kerubin sud sa templo, dunay larawan sa tao, dunay larawan sa leon, symbolizing Christ, pinadayag 5:5, si Kristo ang leon sa Huda, meaning the victorious one. So na larawan pa imong Ginoo. Larawan sa tao, mga balaan, larawan sa anghel, ug larawan sa ni Kristo. Nada sa Biblia. Pero kadtong gidili sa Ginoo ayo nagbuhatan. Mo na ibot sa butana niya. Mo lagi na nga tungod sa gisugo sa Ginoo nga ang tabernakulo katong kahon sa balaang kasabutan nga sa suod doon ay mahal nga bililhong butang si Dios, gibutangan si Ginoo sa masikakilid o anghel, larawan sa anghel. O mingon ng Dios sa 1 Kronikas 3:6, and I will put my presence in these images of cherubim. Akong ibutang, akong presensya niglarawan sa cherubim. Ya, pagtubag kay Ginoo siyang pagampo, gipaagi man niya sa cherubim. Nasa Números 7:89. Og si Moises miadto sa templo ng pagampo ug pagpangayo ug gidungog siya sa Dios. Ang tubag sa Dios yang gipaagi sa duha ka kerubin. Katong larawan ba? So mo na nga ang Ginoo di mo tubag sa pagampo in one way or another, one of the ways nga nagpa-dayagin no siyang tubag sa duha ka larawan sa kerubin. So klaro nga naay larawan gipahimo sa Dios. Wa ta mo simba niya na ingon nga Dios sama sa ilang gikutlo sa kining Roma 1:23 nga gilisdan nilang Dios nga di makita sa dagway sa tao nga makita ilang gisimba. Wa man ta magsimba og larawan ingon nga Dios. Kung doon natay pagtahon, doon natay worship, it's not really an adoration, but respect of God who is present there. Dos hari 18:22. Kung magampo mo, magatubang mo ning altar. Tutubangon tag altar nga naman. Iniyon Ginoo, I am present there. Na ako sa altar. Wherever, bisag asang Ginoo na astarang dapit. Pero especially sa laing pagkasulti sa linain nga paagi, niyo Ginoo na ako diya sa tabernakulo sa larawan sa kerubin. Sa atong simbahan na tay Holy Tabernacle, so diya na di Eucharist. Sa dagway sa tinapay na mao na presensya sa Ginoo, mao na nga masigakilin na po ilarawan. Salamat kayong Diyos, magapanalangin ka na to. Manya sama sa nandan, ang atong mensahe mo ang life after death. God said, memorare novissima et in eternum non peccavis. Remember the last things, and you will never sin forever. You will never sin forever. Hinumdumi taong matapos ka. O kunin mo nang hinumduman ka nun ay dili ka magpakasa. Kaya lagi ang gitason o panuigon sa tao atong gibasa sa
Salmos 92:4, 70. Mura na kinadako-dakong edad. Pero kung sobra na, bonus na. So, kadali ras kinabuhi. Mura na kaway katapusan sa eternidad. Mura na ipinumduman das hinomdumi atong katapusan. Batanon ka, may glawas, masakiton, tiguang, all of us, there is a day appointed for us to face God's judgment. Doon ay adlaw nga gitugon Ginoo nga tukman ta niya. May guys David gi tudlo ang pagampo. Ya sa Salmos 79, Salmos 39:4. Sa pagampo ni David ato ni tapuson. Mingos David, o Diyos, pahibaw ako sa akong katapusan. O Yahweh, pahibaw ako sa akong katapusan. Og sa sukod sa akong mga adlaw. Pahibaw ako. So, nindot no? Gampo ta nga, Ginoo, pahibaw ako sa akong katapusan. Wala ba kita kahibaw? Og di sa butugan ng Ginoo, not in the sense nga it's common but very special to some will be informed by God that He will be taken and will ascend on the God who has sent to heaven. Na mas kasakatas lang ito ba niya? So, magandam ta kanunay. Kaya usara atong kalag, dili duha, niya iandaman na ta, gitaggan-an na ta sa kinabuhi, kalipay, di na ta masakit, di na ta matiguang, di na ta mamatay forever and ever. Mahuman pag-ihap ang tanang bahas kalibutan, nungka nga maihap ang eternidad. Because eternidad is now. That will never change nor stop. Ang eternidad o katunhayan, mo'y sa kakaroon, na dili mo usab o dili mo hunong. Mo nang puyanan na to dito sa gingharian sa langit. Salamat kayo. Salamat ko sa kong mga kauban, si Carlo Badenas, Dennis Abarquez, o salamat sa tani Brother Dudong Limsua, na atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brad Paul Alema, Brad ni Dennis Bacolod, uban nga mga kauban sa team ni Brad Dudong, mga converted pastors and ministers nga nahimo ng Katoliko. Salamat. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Kita tatangbo tapo. Yes,